Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang ipagbili ng mga producer o negosyante sa pamilihan sa iba't ibang presyo sa loob ng isang takdang panahon. Sa madaling salita, ito ang kabuuang handang ibenta ng mga nagtitinda o gumagawa sa pamilihan. Ayon sa batas ng supply, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, tumataas din ang dami ng produktong handang ipagbili. At kapag bumaba ang presyo, bumababa rin ang dami ng supply. Tingnan natin ang mga salik na nakakaapekto sa supply. Una, presyo ng produkto. Ito ang pangunahing salik. May positibong ugnayan, tumataas ang presyo, madalas tumataas ang dami ng supply. Pangalawa, gastos sa produksyon, hilaw na materyales, pasahod, at iba pa. Kapag tumaas ang gastos, bumababa ang kakayahang mag-supply. Kapag bumaba ang gastos, pwedeng tumaas ang supply. Pangatlo, teknolohiya. Ang pag-unlad ay nagpapadali at nagpapababa ng gastusin sa produksyon. Dahil dito, nadadagdagan ang supply kapag mas epektibo ang teknolohiya. Pang-apat, ekspektasyon ng mga producer kung inaasahan ang pagtaas ng presyo sa hinaharap. Maaring bawasan muna nila ang kasalukuyang supply para makabenta ng mas mataas sa hinaharap. Panglima, bilang ng producer, kapag dumami ang negosyante, tumataas ang kabuuang supply. Kung kakaunti naman ang producer, limitado ang supply sa pamilihan. Halimbawa, tumataas ang presyo at kumikita ang producer, tataas ang produksyon. Kung tumaas ang gastos sa paggawa, bababa ang nais ipagbiling dami. Ang mga salik na ito ay nag-iimpluwensya sa supply curve. Maari itong umakyat o bumaba. Ang pagbabago sa supply ay may direktang epekto sa presyo at balanse ng merkado. Sa klase, madalas gamitin ang graph para ipakita kung paano nagbabago ang supply. Madali ring i-visualize ang epekto ng presyo at iba pang salik gamit ang simpleng graph. Mga salik, una, presyo. Pangalawa, gastos sa produksyon. Pangatlo, teknolohiya. Pang-apat, ekspektasyon ng mga producer. Panglima, bilang ng producer. Lahat ng ito ay nagtutulungan para mabuo ang kabuuang supply sa merkado. Halimbawa, bagong makina, mas mabilis na produksyon, mas mataas na supply. Pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas gastos, maaring bumaba ang supply. Kapag inaasahan ang mataas na presyo bukas, baka ibenta na lang nila mamaya, binabawasan ang kasalukuyang supply. Kung dumami ang nagnenegosyo, lumalawak ang supply sa merkado. Ang pagbabago sa supply ay nagdadala ng direktang epekto sa presyo at sa pagpili ng consumer. Mas maraming supply kadalasan, mas mababang presyo. Kulang ang supply, tumataas ang presyo. Tanong, ano ang mangyayari sa supply kung bumaba ang gastos sa paggawa? Isipin sagot, tataas ba o bababa ang supply? Karaniwan, tataas ang supply kapag bumaba ang gastusin sa produksyon. Mas mababang gastos, mas kakayahang magbenta ng marami. Balikan natin, bakit mahalaga ang supply sa ekonomiya? Mahalaga ang supply dahil ipinapakita nito kung gaano karaming produkto ang maibebenta sa iba't ibang presyo. May direktang epekto ito sa balanse ng merkado at sa pagbuo ng presyo. Kaya tandaan, hindi lang presyo ang mahalaga, pati teknolohiya, gastos, ekspektasyon, at dami ng producer. Ang lahat ng ito ang bumubuo ng supply. Salamat sa panood. Kung gusto ng higit pang simpleng economics, mag-subscribe at i-like ang video.